wala po akong no choice po ako, kundi iuwi po yung mga anak ko. Ayoko pong pagdating na araw, sisisakin ang asawa ko na yan. Kaya, ganito ganyan, alam mo nang hindi pa pwede kasi mga bata pa. Hindi po nila kaya yung isip. Nagtatanong kasi lagi yung mga anak ko, Mama, bakit may ganun ba? Yun, isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at nandito tayo muli kay Nanay Training at may nakarating sa akin na medyo hindi magandang balita, no? At gusto kong malaman kung ano ang problema dito. No, kaya aabangan nyo mga kalingap, mga kaibigan, ang aming pag-uusap-usap ni Nanay Training at ni Annele. And let's go. Ito tayo. Medyo hapon na ngayon mga kalingap sa kaibigan. So, kumusta kayo dito, Nanay? Ano? Kumusta po kayo dito? Ay, ito pa rin. Ganun pa rin. Bakit? So, ang pagsaing nyo dito, Nanay, okay na? Hindi na nauulan na, no? Wala naman. Hindi na kayo nauulanan at maganda na. Medyo mausok. Kasi usok dito. Yun, no? Yung mag-ina, no? At usok din doon. So, okay na yung pinagsasaingan nila dito. Wala. Wala nang nagreklamo, Nanay, na baka maanuhan sila ng apoy dyan. Hindi ko ako nagsahod. Hinatong ko dito yung planggana. So, nakaipon kayo ng tubig. Hinigo ko. Okay. So, ano yung unang ulan ng Mayo? Gamot? Okay. Bakit? Wala naman akong alam dyan kasi, Nanay. So, ibig ko sabihin, Nanay, wala namang nagreklamo sa kapitbahay na baka maanuhan sila ng apoy or matagal-talsi ka ng wala naman. Oo. Okay, good. Kaya, hinalaman ko. So, safe na. So, nasaan si Annele? Ayan, yan. Sa loob. Yung mga bata. So, wala naman kayong problema, Nanay, ni muna si Annele. Wala naman po kayong, hindi magandang pag-uusap ni Annele. Ayos naman ang inyong pag-uusap. Saan sabi ko, akala ko, pag nandito ka na, ikaw mag-aayos ng mga birth certificate ko kung anong kailangan ko, ikaw mag-aayos. Ay paano, hindi ka na nga nakaalis-alis dahil yung anak mo, iyak ng iyak. Ako pa rin. Ang nag-aayos. Siyempre, bukas, ako, pupunta. Inaakay na nga ako ng mga... So, ano ang pag-uusap ninyo ni Annele, Nanay, sa pag-uwi nila dito? Pagbalik nila rito sa Luzon, ano po yung inyong pag-uusap, Nanay, ni Annele? Wala naman. Wala naman kayong pag-uusap. Bakit ano ba ang pag-uusapan? Inaya ka usok. Alisin mo yan. Ayan mo lang yun, Nanay. Usok lang yan. O ano? Kaya ako pumarito, Nanay, muli kasi gusto kong malaman kung ano ang sitwasyon ninyo ni Annele, na ayun nga, ako po kasi ay nagpursigi, no, na si Annele ay mapapunta dito at mapauwi dito. So, sinabi ko naman po yan sa inyo dati pa na ganun nga yung plano. Na ayun nga ay gusto ko na meron po kayong katuwang dito. Diba? May katuwang po kayo dito, lalong-lalo na sa sitwasyon na dati. Na ikaw lang yung nag-aasikaso dito sa mag-ina na to na si Christina at Linda. Atulong kaya. So, parang plano ni Annele na umuwi. Oh my God! Umuwi saan? Sa kanila. Maalas siya. Bakit sinabi ba sa'yo?
Hindi naman po, na ano ko lang, na parang nagpaplano na umuwi sa kanila. Bumalik sa kanila. Kaya po ako bumalik dito para malaman po sa iyo kung may pag-usap po kayo ni Annalyn na silang ay babalik muli sa kanila. Ah. Kasi alam mo na training, sa totoo lang, ginawa ko po itong paraan na magkaroon kayo ng pagsasamang muli kasi nga yung sitwasyon niyo po dito. Ah. Na gusto ko po na mayroon kayong kasama dito. Maliban kila Nanay Glinda at Christina na kahit pa paano ay makatuwang ninyo. Lalo na kung sa sitwasyon na kayo po ay nahihirapan. Kaya po ako gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng kasama dito sa pamamagitan nga ng ako ninyo. Na ayun nga ay dumating nga sa point na nandito na si Annalyn na ayun nga may mga anak. Oo. So, Para din ako nagsisimula. So, ganun nga nanay. Hindi naman po sa inaano ko nanay, ako po ay gumawa ng paraan, pamasahe nila Annalyn, ginastusan ko po yan para makauwi dito, kabalik. So ngayon, ang problema, parang nagpaplano na bumalik sila sa kanila. Hindi ko alam. So, aalamin ko po ito nanay. Pero para po sa nanay training, tanungin ko po ikaw. Gusto mo bang makasama itong si Annalyn sa sitwasyon na may mga anak siya? O ano po ang sa inyong desisyon? Kung ayusin niya yung mga anak niya, walang direksyon. So, kakausapin ko po nanay si Annalyn, no? Ako kung sa ayusin ko yung pagkain, kung maya. So, parang naiingayan kayo nanay. Sabi ko, kainin mo ng kanin yan. Hindi pwedeng katin-itin at saka mga sisterya para maayos ang buhay. Yung hindi ganyan na parang mga kalansay. Sabi ko, noon, hindi kayo ganyan. Ayusin mo ang ng mga bata. Gano'n ang gusto kong mangyari. So, ang ano nga dito nanay, kung halimbawa makapag-desisyon ito si Annalyn na bumalik sa kanila, hahayaan mo lang po nanay sila. Hindi ko alam. Dahil lang pamilya siya. Kung nalalayuan daw siya, dahil inuutosan yung mga anak niya. Hindi ko alam. Siyang para sa akin po kasi nanay, yung mayroon po kayong kasama dito. Oo nga. Pero, ayusin niya yung mga anak niya. Hindi yung sabigla-bigla. Hindi ako makatulog. Lalo ng dalawa, lalong dumami yung problema ko. Hindi ba, inaayos ang pagkain nila. Pag manda, ako nagluluto. Para sa sabi ko, huwag ganyan ang yung mga anak mo yun. Huwag mong pakainin ng sikerya, pating-itin. Sabi ko, kayo noon, hindi ganyan. At saka maya-maya, pating-itin. Bumili ako ng gatas, ubos na. Nagkausap kayo sa cellphone. Nasa sa kanya yan. Kung ano. Ang plano niya. Oo. Dahil may pamilya siya, may asawa siya. Tama. Hindi ko mabibigyan kung anong kailangan niya. Kasi pagkakalam ko nanay, may plano nga sana siya dito sa lugar na to na yun nga, gusto niya magkaroon ng tinda-tindahan dito. Mayroon siyang puhunan. Hindi naman natin masasabi nanay kasi siyempre may asawa yun na naghahanap buhay. Oo. Diba? Hindi rin natin alam kung ano yung plano ng asawa. Kaya nga, Bakit hindi ba siya nagkausap nung
pagpunta dito. Kaya nga po nanay, ang ibig kong sabihin, ang kwento ni Anale, mayroon siyang plano dito na yun nga mag ano ng konting pagkakitaan, magpapatayo diyan ng konting tindahan or maliit na tindahan. Yun yung plano. Oh. Hindi naman natin pwedeng na tanungin kung may puhunan or ano sila. Basta kasi may asawa na yun po yan na naghahanap buhay. So, mali natin. Yan, kung gusto niya. Yan, sa kanya. So, papayagan nyo naman sana na magkaroon ng tinda-tindahan sa Kung area niya. mayroon siyang ipapatayong tindahan, kung mayroon siyang puhunan. Okay. Oh, diba? Tama yun, nanay. So, Hindi ako nakikialaman kung mayroon siya at kung kaya niya. kasi ang ano kasi dito, nanay, ito po, Oh, no? no. Yung meron po kayong kasama dito. Oo. Na as in, katulad ni Annalyn, na ako niyo talaga. Kaya, ito po nanay, tanong ko po sa inyo, nagkakasundo po ba kayo ni Annalyn or meron kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong ako? Sa ngayon, Opo. ang masasabi ko lang, yung mga bata, huwag maingay na ganyan. Maya-maya pag umalis siya, alisin mo yung kawali lang. What? Isa lang mo sa tubig na maingin. So, ibig sabihin nanay, yan yung isa sa nireklamo mo or ano mo yung naiingayan ka sa mga bata. Pag Ayusin niya. Disiplinahin niya. Dahil ako kung sa pagkain, hindi ako madamot. Ang sabi niya ng mga bata, ngayon lang ako nakatikim ng kisap. Sabi ko, ayan, kalahating 1/4 galon ng kisap. Para sa inyo yan. So kasi nanay, ang alam ko kasi sila Annalyn doon sa lugar nila ay hirap din sila sa pamumuhay. Oo nga. Kaya yun nga, napag-isipan ko rin po na kung dito magiging okay sila, hindi man napag-isipan ko na ibig sabihin ay natanong ko sa kanya dati na kung sa tingin niya dito ay magiging okay sila, dito na lang. So ang sabi naman niya, nakita niya naman dito, kasi nga dito nga siya galing, dito sa lumaki na nakita niya na okay naman daw, magiging okay. Yun nga, kailangan ng konting puhunan para magkaroon siya ng pagkakitaan. So, ang hindi ko alam kung ano na naman yung naging ano sa isipan ni Annalyn. Kaya nga tanong ko po sa inyo nanay sa ngayon kung meron po ba kayong hindi pagkakunawaan sa ngayon ni Annalyn. Nandito Kasi, sila. punot budolo, hindi mo alam. So, yun nga po, hindi ko po talaga, totoo po yan nanay, hindi ko alam ang Hindi ko punot alam. dolo. Kami naman tumutulong lang, ano? Tumutulong lang. Magpapasalamat na ako ng marami. Kaya ang ano naman namin is, para sa akin lang nanay, is yun nga, yung magkaroon tayo ng magiging or nagiging kaagapay. Kasi nga, sa sitwasyon mo po nanay, kailangan mo talaga ng katuwang Oo. sa dalawang ito, si Nanay Glinda at lalong-lalo na Christina, no? Kaya nga, sinikap ko po na ganun nga, na mapauwi itong si Annalyn dito. So sa ngayon, kung ang nagiging ninyo ay sa mga bata, so pag-uusapan po namin yan ni Annalyn. Kasi, Ako sa pagkain, hindi ako madamot. Inaayos ko pagkain, kumain. Ay doon daw, inuutosan. Hindi daw, yun ba? Alam ko, kung mga ano pa yun. Hindi ako madamot. Hinamimigay ko nga. so nandiyan po si Annalyn nanay. Nandiyan ako. Sige nanay, kakausapin ko. Nananahi. Sige po. So dito tayo kay Annalyn, no? So pakiipit yan Annalyn sa yung yan. So ngayon, na-receive ko nga yung chat mo sa akin na Yes po. plano mong umuwi sa inyo. Opo. Okay? So kanina lamang ay nakapag-usap naman kami ni nanay. So ang inaano niya yung medyo naingay Yes sa mga po. bata. So natural talaga yun Mhm. kasi ilang taon yung panganay mo?
11 po. 11, Tapos tapos 9 and then 7. Tapos then- siyempre may toddlers pa po, maliit Oo. pa. diba? Maliit Opo. pa. So, si nanay kasi ay iintindihin at uunawahin, Yes diba? po. So, siguro naman intindihan mo yung sitwasyon ni Nanay Training kasi nga lula mo yan. Mm. Yung napag-isipan mo or napagdesisyonan mo na ba na uuwi kayo? Opo, yun po ay talagang inano kasi po yung mga bata, nagulat po kasi siguro sila. Lalo pag nag-iingay si Ate Glenda, Mm-mm. magdamag. Mm-mm. So, sabi ng mga bata, Mama, tayo umuwi na kasi hindi daw sila makatulong. Mm-mm. Ilang araw, 2 po yun. Mm-mm. So, sabi ko, ganun talaga. Mm-mm. Tapos nung minsan, nagwala po. Nagwala si Ate Glenda. Kaya, Ganun. ayaw ko sanang iwanan. Kahit ganyan yan. Kasi yung anak ko, ay, Diyos ko. Awa man ako. Kahit maingay. Kasi yung mga anak ko, yung maliit. Natatakot po kasi. Baka po pagdating ng araw, yung kabilang side, yung sa asawa kong pamilya, sisihin ako. Ay, ayaw ko po sana. Kasi gusto ko, kahit pa paano, kahit nagagalit si nanay sa akin. Nakikita ko sila. Ay, kung ganyan po, ay wala po kung no choice po ako, kundi iuwi po yung mga anak ko. Ayoko pong pagdating ng araw, sisisakin ang asawa ko na yan. Kaya, ganto ganyan. Alam mo nang hindi pa pwede kasi mga bata pa. Hindi po nila kaya yung isip. Nagtatanong kasi, lagi yung mga anak ko, Mama, bakit may ganun ba? Ano mga salita? Eh, ako po na ibuli sila kasi naranasan po yan. Ako ako. Sasabihan ako na, sila kaulo kayo. Ayoko po ganun. Gusto ko, ihanda po sila. Kapag ipapaunawa ko sa kanila na, ay, ganun talaga. Kasi hindi naman namin po gusto yun. Gusto ko po, unti-unti lang. Balik po kami. Kaso nga lang, ngayon, hindi ko talaga kaya yung mga tanong nila. Hindi ko po masagot na. Nagkasakit kasi ganito, ganyan. Hindi pa nila kaya. Ay, sa totoo lang. Ayoko po na isisi sa akin sa bandang huli. Ganito, wala ka ng pintang ina. Alam mo nang ganun. Pinabayaan mo. Alam mo nang isasama mo doon. Siyempre po, nagiging violent po sila. Alam ko po yan. Kinalakihan ko po yan. Kaya po, sabi ko, ganito na lang ako. Kung ayaw nyo dito, hindi uuwi ko po kayo. Sabi ko ganyan, iuwi ko muna kayo. Pero pag kaya na nila nung isip nilang medyo nakakapag-adjust na siguro, babalik po kami. Yun po sana. Para naman kahit pa paano, masanay man sila. Kasi pamilya din naman yun eh. Hindi man po nila yung ginusto. Eh nung minsan, nung mga anak ko, ba't ganun yung si tita? Sabi ko, ganun talaga. Hinayaan ko na lang po yun. Hindi ko kayang ipaliwanan sa kanila na ganun. Kasi bata pa po. Hindi pa nila kaya yun. Sa totoo lang. Eh sabi ko, ganun talaga. Tapos nag-iingay naman sila. Siyempre, naririndi din siguro. Naging galit na lang si Lula. Ganun talaga anak. Sabi ko, kasi nga, makukulit kayo mga bata. Unawain na lang kako ninyo. Pero yung, hindi ko talaga kaya yung mga nila nung 2 araw. Nakabot dito, makatulog. Kaya sabi ko, naisip ko po, hindi yung pong kukunin ko sana doon. Yun pong ipapaumpisa ko dito. Yung itong area na to Yes sana. po. Ibubukod ko po yan kasi hindi po nila kayanin kasi bata pa. Yung takot minsan. Sabi ko, lalapitan mo si tita mo. Yung udukan ko naman po sila. Ganyan lang yan. Pero yung takot, lagi kasing pamalo si Ate Glenda. Kaya sabi ko, nakapalaw yung mga anak ko. Yun po ang inaagapan ko po yan lagi na lalo na pag sinasabi na nila, yung mga gamit mo kasi itatapon. Kilala ko talaga yan ako. Kasi talagang itatapon ay nakikita ng mga anak ko. Nakikita po nila yun. Ay, ayoko po na habang lumalaki sila, ganito ganyan pala doon sa pamilya. Ay, ayoko po ng ganun. Kasi hindi man yan gusto talaga namin. Ang gusto ko po sanang mangyari, unti-unti lang po sana. Nabigla din po yata siguro sila ay kaya. Sabi ko, mauwi muna tayo sandali para kahit pa paano ay maalis muna sa isip nila yung
siguro pag medyo malaki na po, yung aking maliit, natatakot, naiyak po. Kaya lagi po siguro naiyak. Lalo na pag nasigaw si Ate Ganda. Sige po niya sigaw. Naku, kaya siguro yung bata, yung biglang sigaw, nag-iiyak siya. Hindi niya kaya. So, naiintindihan kita dyan, Annalyn, no? Kasi unang-una, yung mga anak mo ay ipinanganak mo na malayo sa kanila. Yo po, ito po. Oo, wala sila Hindi. sa tabi nila Mm. nung habang sila ay lumalaki. Yes po. Kaya hindi nila alam yung sitwasyon. Hindi po nila alam yan. So, ngayon, ang plano mo talaga ay babalik kayo ng... Opo. Tapos, Saan ba yun? Saan bang lugar yun? sa Camarines Norte. Camarines Norte. So, babalik kayo doon. Kung ano yung dinala nyo dito, ay dadalhin nyo muli doon. Opo. Balik. Opo. So, ano ang next na plano mo? Ang plano ko po kasi, by August pa naman po yun. Hindi, uusapin na lang po kita na kung pwede, hindi ikaw na lang po mag-ano, kung pwede kami dun o magbahay. So, nagplano ka na magawan kayo ng kahit na kubo dyan, Yes na po. kumbaga separate dito. Yo po. Para maunti-unti nilang ma-adapt yung kapatigiran nila na Yes, tama. yun po. Kasi, syempre, alam nga naman na yun lang sa side ng asawa kong kilala nila, Mm-mm. yung sa aming side ay hindi nila alam. Kaya nga po sila nagtataka ay. Kaya sabi ko, naisip ko, sige, i-refresh natin yung ano, unti-unti lang po. Okay, good. So, maraming salamat, Annalyn. Opo. Kasi naintindihan mo yung bawat sitwasyon. Opo. So, ngayon, ang nangyayari sa iyo ay naiipit ka Opo. sa dalawang bato na mahirap na magkaroon ng pag-uumpugan, di ba? Siya po, Sa side ng family ng lalaki. asawa mo, Yes po. and then sa side naman ng Oo. family mo. Dito po. Naiipit ka ngayon sa sitwasyon ng mga bata, ng Mm. mga anak mo. So, maganda yung naging desisyon mo, no? Para sa akin, okay yan. So, ulitin ko, ang plano mo ay babalik kayo Opo. sa Sa Camarines Norte po. Camarines Norte. Para i-ano ko po yung mga isip ng mga bata na sinabihan ko po sila na ayoko nang magkukwento kayo ng hindi maganda kasi pangit yun mga anak ko. Tama, Sinasabihan ko po sila kasi mahirap po umabuli na ay, may lahi pala kayong ganito, ganyan. Ay, pangit po sa totoo lang. Pero ikaw, tanongin kita uli, willing ka na bumalik dito sa Opo. Pascale? Opo. Kung halimbawa, yung sinasabi mo na area na yan, na plano mong pagtatayuan ng tindahan, mapagawan dyan ng kahit kubo Opo. na ako naman, kung alam ko na pwede nyong tirahan Mhm. ng isang pamilya, magkakasama kayo, willing ka na mamirmihan Opo. dito. Opo. Okay. So, ano naman, kasi yan naman ay madali naman yan gawa ng paraan, Mhm. Annalyn. Kasi alam ko marami nagmamahal kay Nanay Training. Ang gusto kasi ng mga nagmamahal kay Nanay Training ay merong mag-aalaga or titingin-tingin sa kanya, Mhm. maliban sa akin. Kasi, kumbaga, iniaasa din ng karamihan na isa ako or isa kami sa aagapay kay Nanay Training. At lalong-lalo na nakasama nga si Ate Glinda at dito nga si Christina na sitwasyon ay ganon. Pero ang problema naman, para sa akin, hindi ko naman magagampanan ng araw-araw, umaga, hapon, tanghali, hindi ko magagampanan yun eh. So, ang kailangan ko dito talaga ay isang kagaya mo. Na unang-una ay pamilya mo talaga. Mhm. Di ba? So, kung mangyari man yon na ipiin mo lang ako pag okay na. Opo. Ngayon, pag-uusapan naman namin kung ano yung plano dyan sa inihiling mo na munting kubo na kasama na ang magiging Opo. tindahan. Para po may hanap buhay kami mga bata. Okay, so good yan. Then, yan nga uli, maraming salamat kasi nga ay na-experience mong muli. So, experience mo naman na sila, di ba? Opo. So, ang mga bata dito, yung mga anak mo, ay na-experience nila yung Mhm. sitwasyon ng side mo. Mhm. So, maganda yan. Iano mo na lang sa kanila na intindihin, Opo, unawain siya po. ang sitwasyon ng mga kamag-anak ko din Mhm. dito. Kaya, ang ano ko lang sa'yo, Annalyn, ganun lang. Yun nga, sabi ni Nanay Training kanina ay, kumbaga, yung mga bata daw ay
pag si nanay mo sa kape. Tama ba? Mm. Bakit nasasanay mo sila sa kape? Ano po, siguro po, dahil hindi po siguro minsan, kasi po ganito, every feeding program po, di ba sa school meron, tsaka binibilhan naman namin sila ng gatas, lagi namang meron. Kaso lang parang hindi po nila kaya yung may ano po sa tiyan ba? Ano bang tawag nun? Nalimutan ko po. Ayaw po nila ng gatas, yung pong nagkukulo ang kanilang tiyan. Kailangan po is lalahukan mo siya ng kaunting kape para makainom. So, nasanay sila sa ganun, Opo. ang mga anak mo? Mhm. Okay. Pero po, kung ano naman, siguro po kasi nasanay po sila sa bahay namin lang na kumakain, hindi po sa iba. Pwede. Kahit po anong nahiyain po sila na, ay, makikain. Hindi po sila ganun. Kaya siguro po, nagulat din sila ng ganun. Kasi, siyempre hindi nila kabisado yung bahay. Tama. Kaya, sabi ko, masasanay din po sila ng ganyan. Okay. So, ganun lang, Anale. Inalam ko lang yung sitwasyon ninyo kasi nga dahil nga doon sa message mo sa akin na plano mong umuwi kayo sa inyo, kaya nagulat din ako doon. So, ngayon ay naunawaan ko na yung side ni Nanay Training at yung lalong-lalo na yung side mo. Opo. So, maraming salamat kasi nga ay andiyan ka. Ganun na lang. PM mo na lang ako pag okay na. Opo. By anong buwan ba yun? August? August pa Sakali. po. Opo. So, matagal-tagal pa naman. Malay mo, makabingwit ako ng kwarta dyan na medyo malaki-laki. Di ako na lang yung magpo-provide ng Tsaka, kubo ninyo. Ang inaano ko po is, pinatatawag po ako ng munisipyo po. Kasi, Munisipyo doon sa inyo. Labo opo. Kasi daw po is, may itatanong po sa akin, personal po. Oo. Siguro po ay dahil doon sa ina-applyan ko, ay gusto ko pong kung ano pong gagawin ko, kung ano pong kailangan. Kasi kung maganda pong ano yun hanggang sa mga bata, ay sayang din po. Tama. Kahit papaano. Tama. Sayang din po kasi yung... So, ibig sabihin, kumbaga, parang mayroon kang ina-applyan doon na trabaho mo. Opo. Okay. So, ito pala yung bunso mo na. Opo. Oo. Apo So, ilang taon na nga uli yan? 1 taon po mahigit pa lang. Kailangan pa talaga ng uunawain ang mga bata. Opo. So, ganun lang, Anale. Mag-iingat kayo ha sa Opo. pag-uwi ninyo, no? May Sabado pa naman po. Opo. Saturday pa. Saturday pa daw po kami pwede magano para Linggo makakapahinga po. Lunes po is pupunta po kami ng Daet. May pinapalakad po sa akin, doon pupunta po ang munisipyo. Okay. Opo. So, ganun na lang, Anale, ha? Opo. Basta ganun na lang. Pag Opo. ano yung ano, PM mo lang ako, ha? So, yun po, no, mga kalingap, mga kaibigan, ay napag-anuan po namin yung sitwasyon, ano, dito kay Anale, na yun nga ay nakuha na natin ng side by side na sitwasyon. So, ito yung kanyang mga anak ko. Yan, oh. Ano pangalan ni baby? Amira po. Amira, ikaw, Dong. Alin po. Alin. Ikaw, Nunoy, ano pang? Mark Christian. Okay. So, yun po no, mga kalingap, mga kaibigan, ay nakapagkwentuhan or nakapagbigayan sila ng side by side kay Nanay Training at kay Anale, no? Ayun nga, ay nasa kurso yung kanyang mga anak. So, maraming salamat po sa mga dito muli sa aking premiere. At ayun nga ay di naman tayo sinanghihinayang, pero may mga kanya-kanya kasi na silang desisyon sa buhay, lalong-lalo na itong si Anale ay pamilyado na rin, ano? So, Nay, uwi po muna ako, Nanay, ha? Anale, Sige po. uwi muna ako, ha? Yan, mag-iingat kayo sa pag-uwi ninyo, ha? So, yun po. Naligaw, so naliligaw sila. Oh, yan na po, mga kalingap, mga kaibigan. Ayos na dito, no? Kaya maraming salamat, Miss Anig, sa lahat ng mga naging kaagapay, katuwang natin sa bahay na to ni Nanay Training. Medyo umuulan. So yun po no, mga kalingap, mga kababayan, ano, napagkwentuhan, napag-usapan ang mga sitwasyon dito no kay Nanay Training at lalong-lalo na kay Anale na ayun nga ay napagdesisyonan
na uuwi sila ng Camarines Norte. Kaya muli sa aking premier, maraming salamat po sa inyong panonood. Na ayon sa kwento ng maglola ay hindi ko po pwedeng saklawan kung ano yung kanilang desisyon. Bawat isa ay akin pong inuunawa at iniintindi. Kaya muli sa aking premier, maraming salamat po sa inyong suporta at lalong-lalo na sa mga nagiging kaagapay, katuwang natin, lalong-lalo na dito sa bahay na to ni Nanay Training. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Ako po ay nagpapasalamat ng loob sa inyo. Kaya maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat tayo parati.